Na-try mo na bang magpalit ng ink brand dito sa L1300 converted? Kung hindi pa, para sa'yo yung video na to. At kung balak mo din magpalit ng ink tank, pwede mo na rin siyang isabay. Pero kung hindi ka naman magpapalit, hihigupan mo lang yan ng syringe, yung tank pati yung damper. Okay, simulan na natin to sa ink tank na gamit ko dati. Yung ipapalit ko dyan, yung inassemble lang namin na 1 liter modified ink tank. And ipapakita ko din yung 250 ml na gamit ko dati. Bali, ganito lang siya kaliit dito sa 1 liter. Ayan pala yung 250 ml. Sa nakukulangan pa sa 250 ml, pwede kayong mag-upgrade dito sa 1000 ml. Dito, papalitan ko yung Galaxy Ink. And magpapalit na rin ako ng ink tank. Wala namang problema sa Galaxy Ink. Maganda siya sa mga decals, lalo na sa mga pang motorcycle. Gusto ko lang talagang itry yung ink namin na gamit sa i16 large format. Pero saka na yung comparison ng kulay. Dito muna tayo sa pagpalit ng ink. Dito, meron na akong nut. And meron na rin akong extrang damper kung meron akong makitaang may bubbles. Hindi natin tatanggalin yung mga lumang damper. Hihigupan lang natin yan ng ink tapos papalitan yung hose and nut. Meron na rin akong cable tie. Cutter place na rin pang putol dyan. Uunahin natin tanggalin dito yung mga hose na nakakonect sa L connector. Kasama na rin doon yung nut. Gamit na rin ako dito ng tissue para hindi masyado ma-ink sa kamay. Tatanggalin muna natin siya sa pagka-clip. Tapos isa-isahin natin siyang tatanggalan ng lock. Kapag natanggal mo na yung hose, ibabalik lang natin siya dito sa clip. Sa pagtanggal naman ng hose and L connector, i-twist nyo lang siya pakaliwa, sabayan nyo ng tissue. Pero dito, kahit meron akong tissue, di pa rin maiiwasan magkaroon ng ink sa kamay. Lalo na kung wala ako ditong gamit na gloves. Nasanay na kasi akong hindi gumagamit nun. Pero kung gusto nyong malinis talaga, gamit kayo ng gloves. Dahil gumagamit talaga nun yung mga technician. After natin matanggal yung mga hose and nut, tatanggalin na natin isa-isa yung mga existing cable gamit tong cutter pliers. Para tuluyan na nating tanggalin yung hose na luma. Pati na rin yung ink tank. 3 years na rin mahigit bago ko to napalitan. Ganyan na siya kinalawang sa sobrang tibay ng hose ng EcoSolvent. And hanggang ngayon buhay pa. Pero kailangan na natin siyang palitan ng mas bago. Sa paglagay naman ng hose, meron ako ditong indicator na ginawa. Dapat kasi laging nauuna yung yellow. Pero kung walang indicator, dapat meron kayong picture na ganito. Para kahit paano meron kayong guide ng pagkasunod-sunod ng CMYK. Meron pala akong sobra dito na 5 inches sa hose in case mag-a-adjust tayo. Sa right side, meron dyang ipitan ng hose. Diyan muna natin lalagyan temporary. Saka natin lalagyan ng cable tie. Diyan sa may butas na yan. Saka ko natatanggalin yung pagkaipit niya sa right side. Kasi hindi ko na yung susundin. Next cable tie, dito naman sa maliit na square na yan, lalagpasan nyo lang siya ng konti. Tapos pwede na nating iipit yung hose sa clip. Pero kailangan tatansyahin pa rin natin yung haba. Yung hose pala na gamit ko dyan, ang laki pa ng sobra. Pero meron na tayong sobra dun sa ilalim, kaya kailangan na tong putulan. After ng yellow damper, kailangan meron pang allowance at least 1 inch. Saka tayo magpuputol. I-clip muna natin bago natin siya putulan gamit yung gunting. Dito, magkakadikit pa yung hose, iisa-isahin lang muna natin to. Tapos, uunahin natin ilagay yung kulay yellow. Pero kailangan, uunahin muna natin ilagay yung lock, sunod yung o-ring na goma. Kasi gagamit tayo ng L connector sa damper. Kasama yan sa package ng L connector. Bukod dyan sa damper. Yung damper na gagamitin natin ay i3200, pang large format. Bali, ganito yung kalalabasan niya kapag inassemble natin yung damper and L connector. Dito, hinata ko pa siya ng onte dahil kulang yung 1 inch na sobra. Kailangan ganito. At least 4.75 yung sobra niya magmula sa clip. Then, saka natin to i-connect sa L connector. Konting lighter na rin para mas kumapit. Minsan kasi ang problema dito kapag yung hose hindi kapit na kapit sa L connector, kapag nag-syringe ka sa damper or nag-ink charging ka manually, hindi siya humihigop ng ink dahil singaw siya. Sa observation namin, mas intact kapag nilighter yung hose kasi kakapit mismo siya dun sa L connector. May iwasan nyo yung singaw. Bali kapag nakabit na to lahat, saka natin siya ilalak para sabay-sabay na. Ulitin nyo lang yung ginawa sa yellow, dito sa cyan, magenta, and black. Pagkatapos higpitan to ng lock, magma-manual ink charging tayo or hihigop tayo sa damper gamit yung syringe. Pero kukumpletuhin ko muna dito yung mga cable tie sa hose para lapat siya. Tapos sasalinan ko na rin yung mga ink tank pero hindi ko muna siya pupunuin. Gagamit na tayo dito ng syringe. Uunahin natin higupan yung yellow. Dito guys, hindi na masyado kita yung paghigop sa damper dahil mas priority natin yung hose na umaangat yung ink.
Pero sa magenta and black, makita nyo kung paano yung paghigop sa damper gamit yung syringe. Ibig sabihin niyan, walang singaw yung mga L connector, hose and damper na inassemble natin. Paano kung may problema? Kapag walang ink na umangat dyan sa hose na yan, ibig sabihin merong singaw yung pag-assemble nyo ng L connector. Dito nag-ready lang ako ng lagayan ng ink nang nahihigop ng syringe sa damper. Tapos meron din akong tissue dito kasi isa lang yung gagamitin kong syringe. Next tayo sa sayan. Dito hindi pa rin kita yung paghigop ng syringe sa sayan. Pero dito sa magenta, kita nyo na yung damper nakaangat. Tapos yung syringe humihigop pataas. Dapat ganyan yung position nyo kapag nag-i-ink charging kayo manually. Sa gilid lang din yung hawak nyo ng damper para hindi siya mapiga. At least 75% yung kailangan kong higupin dito kasi meron pa tong lumang ink na dapat madrain. Sa paglagay nyo sa head ng damper, kailangan medyo mabilis kasi tumutulo yan guys. Ayan ang problema ng i32 na damper. Pero yun ang kinaganda niya sa roll-to-roll printing. Hindi siya basta agad na uubusan ng ink. Yung last na gagawin natin, press ng 3 seconds sa external purge kung meron kayo. Sa wala naman, kailangan nyo lang mag-power ink flush para madrain natin yung lumang ink sa head. And ito na yung pinaka-final. Kailangan natin mag-print ng color bar at least 10 page para ma-adapt ng head yung panibagong ink brand na ginamit natin. At kung nakaabot ka sa dulo ng video na to, kahit anong ink brand and ink tank, kaya mo nang i-install dito sa L1300 printer natin. Dahil ang tunay na upgrade, hindi nasa printer, kundi nasa taong marunong matuto at sumubok. Samahan nyo ako guys, meron akong ginawang group, ilalagay ko na lang yung link sa baba. Kung saan marami tayong iba't ibang modification ng printer na to. Paki-like and share na rin para mas marami pa tayong magawang content gaya nito.